yung Thailand, yung iba't ibang klaseng bansa tulad ng Thailand tsaka China, nag-export na po sila ng dragon fruit at ang mahal. Dito sa Middle East, ang mahal ng per kilo niyan, umaabot ng halos 400 to 500 per kilo. Nagsisimula ako sa pagfa-farm ng dragon fruit, medyo matagal na rin. Umabot kami ng 6 years. So ngayon, 2024 na. So that was 2018, bago yung pandemic. Nagfa-farm ako. Ang naging problema lang is marami yung focus ko, pero at least nakapag experience ako ng dragon fruit farm. So hanggang ngayon, ang ginagawa natin tuloy-tuloy lang. Ang naging problema sa akin sa dragon fruit nung kaka-set up ko lang at namunga na sila, umabot sa point na nalugmok kami sa dragon fruit. Ang nangyari, naabutan kami ng isang bagyo at halos 90% ng tanim ko is nasira. Yun yung pinakamasakit na sa farming, na maayos na sana yung tanim mo, pero ang naging problema is yung kalamidad. At hindi natin control yun. Pag may bagyo, may kalamidad na makakasira sa tanim mo. Pero hanggang ngayon, more than 5 years, still, surviving. Never na mag-quit tayo kasi nung unang tikim ko pa lang sa dragon fruit, nalalaman ko na hindi talaga ako mag-quit kahit malaki na yung nagastos natin diyan. Ang nangyari dahil sa bagyo, natumba yung mga poste natin na namumunga na. Masakit, pero gagawa tayo ng paraan kasi entrepreneur tayo. Never tayong mag-quit. Please hit like and share. And the most important thing is never give up. Never ever give up.